Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tafsir. Umabot na tayo sa Suratul Jathiyah, number 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 30, sa number 30, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kaya tungkol naman sa mga yaong naniwala at gumawa ng mga mabubuti, kung gayon ay papasukin sila ng kanilang Panginoon sa kanyang awa, iyon ang hayagang pagkawagi. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito mga kapatid, nakakuha tayo ng idea. Kung gusto nyo makapasok sa kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan gumawa tayo ng ganitong dalawang bagay. Una-una, sa sinabi dito, ay dapat maniwala. Kaya sa paniniwala, mga kapatid, yan isa sa mga tinatawag natin itong haligi para maging katanggap-tanggap ang iyong mga gawa. Dapat meron kang paniwala. Kasi nga, gagawa ka ng mga bagay kung saan dapat iukol lamang kay Allah. O kaya iukol mo para pagdating ng araw na paghukom, siya ang tatanggap sa iyo. Kung ang iyong pinapaniwalaan, iba-iba, doon kay Kristo, gagawa ka ng kabutihan para kay Kristo. Subhanallah, nagkawali ka. Kasi ang paniniwala ay dapat na uukol lamang sa tunay na Diyos. O kaya gagawa ka ng iyong paniniwala, para tutulungan ko kapatid ko para paglaki niya siya naman tutulong sa akin. Subhanallah. Hindi ganon ang paniniwala, kapatid. Ang paniniwala, iukol lamang kay Allah. Kaya alhamdulillah sa Islam, tinuruan talaga tayo ng tamang paniniwala. Dapat lahat ng ating mga ginagawa dito, inuukol natin kay Allah. Kasi nga, kung inukol mo dito sa makamundong buhay, ay dito lamang yan ang iyong gantimpala. Kaya sinayang mo lang kabutihan, sayang lahat. Ating buhay mo, sinayang mo. Mga kaloob ng Allah, sinayang mo. Ang mga mata mo, ang puso mo, iyong pandinig, ang iyong pandama, ay talaga sinayang mo, kapatid. Kasi nga, mali-mali ang iyong paniniwala. Lalo na parating ngayon ang bagong taon. Naghanda ka. Lahat nanda mo. Bumili ka ng mga paputok, mga pagkain, papakain mo. Lahat yan. Totoo, sa totoo lang, mabuting gawa yan kasi magpapakain ka. Pero tama ba yan ang paniniwala na yan? Yun ang tanong doon eh. Kasi kung kabutihan lang, talaga kabutihan yun. Pero mali ang iyong pinapaniwalaan. Kasi nga, bakit mo iukol doon? Alam naman natin, ang bagong taon ay gawain yan ng mga Chinese. Nagpapasabog sila para itaboy ang mga demonyo. Pati mga Greek, meron din silang New Year. Bagong taon na inaalay nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nakakatakot mga ganito, mga kapatid. Kahit magpakain ka dyan, milyon pang mga duka pinakain mo dahil sa bagong taon, wala ring saysay. Kasi nga, mali-mali ang iyong paniniwala. Ang paniniwala mo, dapat ibigay mo lahat kay Allah yun. Yun, yung kondisyon yun eh. Ikhlas dapat eh. Dapat talisay ang puso mo. Dapat malinis, parang parang puting-puti.
na walang dungis. Kaya ganun ang ating paniniwala, mga kapatid. Kaya hindi natin dinudungisan ang ating mga puso kasi at hindi natin dinudungisan ang ating pananampalataya sa shirk at kufur. Kasi kapag nadungisan yan ng shirk, hindi na yun katanggap-tanggap kay Allah. Sumampa ka sa rebulto. Anong ibig sabihin sumampa ka sa rebulto? Lahat ng mga ginagawa mo, inuukol mo sa rebulto. Pinapasaya mo rebulto, iaalay mo buhay mo sa rebulto, audubillah. Kaya maling paniniwala, kapatid, ay panganib lamang at pagkawasak ang kanyang patutunguhan. Kaya sa mga naniniwala, kapatid, ayusin natin. Dapat ibigay mo lahat kay Allah. Kahit kunting bagay lang basta lillah. Para kay Allah, Allahu Akbar. Katulad sa pagbibigay ng pagkain. Niinamanot imukum liwajillah. Tunay na tanging nagpapakain kami para kay Allah, para sa mukha ng Allah. Hindi namin kailangan sa inyo ang pasalamat o kaya mga pabuya. Allahu Akbar, ganun dapat. Tapos ano pa? Gumagawa ng mga mabubuti. Dito, isa sa mga kagandahan ng turo ng Islam, ang gumagawa ng mga mabubuti ay dapat nakaayon lamang sa katuruan ng Islam. Hindi ka pwede lumampas. Kahit anong gawin mo, basta naayon sa Quran, naayon sa Hadith, ay maitawag yan na kabutihan. Kaya lahat ng ginawa mo, pinerfect mo, hinahusayan mo talaga, inshallah, kapatid, papasukin ka ng Allah. Sa kanyang awa, yun yun pala. Bakit tayo gumagawa ng kabutihan? Bakit tayo naniniwala sa Allah? Para ipasok tayo sa habag. Itong paniniwala na ito, karamihan sa atin pinapabayaan ko, hindi natin alam. Akala ng iba gumagawa tayo ng pagsala, papasting, nagpaparimihan tayo ng gawa. Hindi ganun. Ang hangad talaga dyan, para maawa si Allah sa atin. Gagawa tayo ng sala. Kahit anong dami ng sala mo, kung hindi naman tanggapin ng Allah, hindi naman maawa sa atin si Allah, wala ring saysay ang sala mo. Kaya, ang habol talaga sa pagsala, sa paggawa ng mga kabutihan, para makuha ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi, kung ganon ang iyong pag-iisip, kapatid, ay hindi ka talaga magyayabang. Ako, dami ko ng sala. Hindi mo kaya ipagyabang kasi nga, natatakot ka pa, baka hindi kahabagan ng Allah yung mga pinanggagawa. Kaya, kung mga Muslim, ganun nga pag-iisip nila para makakuha ng awa ng Allah, Allahu Akbar, nagpapakumbaba talaga sila. Hindi sila mga palalo. Hindi sila mga hampog. Hindi nila pinagyayabang kanilang mga mabubuting gawa. Kasi nga, baka hindi maawa si Allah. Ganun ang kanilang pag-iisip. Kasi nga, iyon ang hayagang pagkawagi. Allah, tingnan nyo, ganun ang pagkasabi ng Allah. Yun ang tunay na pagkawagi. Yun ang dapat isipin natin. Hindi pagkawagi lang, dapat hayagang pagkawagi. Tunay o kaya malinaw na pagkawagi. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tungkol naman sa mga yaong tumakwil, hindi pa ba binibigkas ang aking mga talata sa inyo? At saka nagmataas pa kayo at naging mga taong mga kriminal. Tingnan nyo. Kaya sa sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw talaga, mga kapatid. Ang mga tumakwil, hindi tumanggap ng katotohanan. Ayaw nila kasi nga gusto nila susundin lang kanilang gusto, kanilang mga hiling. Kaya tinanong sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa ba binibigkas ang aming mga talata? Tapos na, binigyan na kayo ng kasulatan. Kaya sa araw ng paghukom, ang mga mapagtakwil o mga kafir, hindi talaga nila masisi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, lahat ng mga talata, lahat na binigay na sa kasulatan. Kaya ang mga nagmataas,
sinadya na talaga yun. Binigyan ka ng malinaw na katibayan. Tapos hindi mo pa tinanggap, sinadya mo talaga na ikaw ay nakabilang sa mga kriminal. Kaya sa mga taong ganito mga kapatid, auzubillah, kaya sa atin, hindi talaga angkop sa isang Muslim na sumama sa mga kafir o sa mga mapagtakwil. Kasi nga sila, dito, mga utos ng Allah, napakalinaw na, ayaw pa nila tatanggapin. Allahu Akbar. Kaya sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila inna wa'dallahi haqqa was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'a in nadunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Mustayqinin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag mayroong nagsabi tunay na ang pangako ng Allah ay totoo at ang oras ay walang pag-aalinlangan hinggil roon. Sinabi ninyo, wala kaming nalalaman kung ano ang oras at hindi kami umaakala kundi isang palagay at hindi rin kami nakakatiyak. Tingnan nyo sa sinabi dito mga kapatid. Nakakalungkot talaga. Mga taong sinabihan na mayroon nang nagbabala sa kanila. Meron nang nagpapaalala sa kanila. Meron nang pumupukaw ng kanilang mga damdamin na ang pangako ng Allah ay totoo. Ang oras ay walang pag-aalinlangan hinggil roon. Ano ang sasabihin nila? Na nagpapatunay talaga na sila ay mga mapagtakwil. Sabihin lang nila mga kapatid, wala kaming nalalaman kung ano ang oras. Subhanallah, napakaano talaga eh. Palalo talaga eh. Mapagyabang talaga eh. Mapagmataas talaga kapatid. Kahit ganun ang pagkasabi mo, sinabihan ka na. Malinaw na. Pinaabot na sa'yo. Hindi ka man bingi. Ang puso mo, ano naman, nandyan naman. Bakit ito pang masabi nila? Wala kaming nalalaman kung ano ang oras. Ang sabi nila dito, hindi kami umaakala kundi isang palagay. Subhanallah. Nilagay lahat ng mga pangako ng Allah sa isang palagay. Na isang, ano lang pala yan, fairy tale lang yan. Paraiso, hindi yan totoo. Impierno, ay hindi rin yan totoo, subhanallah. Pero sasabihin nila, at hindi rin sila kasi nakakatiyak. Puro palagay lang nila eh. Opinion nila eh. Aka-aka lang nila yan eh. Sasabihin nila, ganito, hindi namin yan kasi nalaman yan eh. Kaya, mga tao lang ganyan mga kapatid, nakakatakot talaga. Tapos sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at lumantad para sa kanila ang mga kasalanan na kanilang ginawa at napaligiran sila na dahil sa dati nilang pangungutya. Tingnan nyo, dito na sa impyerno na yun. Anong gagawin sa kanya? Kasi pinakita ng lumantad ng kanilang mga pinanggagawa. Dito sa mundo, kaya nilang itakwil. Meron silang kalayaan sa pagpipili. Ang sa kalayaan na pagpipili dito sa mundo mga kapatid, bahala talaga sila. Kasi walang sapiritan sa reliyon. Dapat ikaw mismong kumusa. Kailangan ikaw talagang gumalaw. Ginawa nila, bahala na si Batman. O bahala ng iba dyan. Basta kami, enjoy muna. Magpakasaya muna kami dito. Wala namang, hindi naman totoo yata yan eh. Subhanallah, itong mga kaya sa araw paghukom, ilalantad yan ang kanilang mga kasalanan kasi doon sa araw paghukom, lahat ng mga lihim ay ibubunyak doon. Nandoon na malinaw na ginawa mo isang kasalanan. At saka napaligiran na sila mga dati, sa dati nilang pangungutya. Hindi na sila makalabas. Nandoon na eh. Papasok sila sa impyerno. Sa impyerno may mga haligi doon na napakatayog, napakataas, hindi mo kayang akyatin. Kapag aakyatin, pupukin ka lang ng mga anghel. Dahil sa pangungutya nila yan eh. Sabi nila, enjoy muna. Kayo mga Muslim, killjoy.
Puro lang kayo yaumil qiyamah, lagi lang kayong sasala. Hindi nyo kami gayahin. Enjoy lang ang buhay. Subhanallah. Parang walang yaumil qiyamah eh. Kaya dito sa sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, para mamulat talaga tayo sa katotohanan. Sabi nito, وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Sinabi ng Allah. At mayroong nagsabi, araw na aming kalilimutan kayo, katulad ng inyong pagkalimot sa pagkita sa araw na ito. At ang inyong tahanan ay ang apoy na hindi mapapasa inyo mula man sa mga tagatulong. Tingnan nyo, napakatindi mga kapatid. Kasi nga, kalilimutan ka rin doon. Ang ginawa mo, magbabalik lang pala sa iyo. Kinalimutan mo si Allah. Kinalimutan mo ang kanyang mga batas, ang kanyang mga hatol. Kasi enjoy lang. So inom-inom lang, mang-chichiks lang, kahit wala namang lahat ng mga kalayawan dito sa mundo ginawa niya kasi sa pangalan ng enjoyment na yan, mga kapatid. Dahil doon, nalimutan niya na siya pala ay inuutusan. Kaya sa araw ng pagkikita, sa araw kung saan ay tatayo na lahat ng mga tao, lahat ng mga nilalang, kalilimutan rin siya. Dahil sa pagkalimot na yun, ipapapasok na siya sa apoy. Kahit anong tawag niya sa Diyos, kinalimutan na siya. Subhanallah, nakakalungkot talaga kapatid. Kung ganito ang iyong hantungan, kasi ang hantungan mo, kakalimutan ka, tawag ka ng tawag, hindi man lang tutugon sa iyo. Hindi ka man lang papansinin, hindi ka man titignan, hindi ka pakikinggan. At wala kang katulong sa araw kung saan ganun ang mangyari sa iyo sa araw ng paghuhukom. Kaya kapatid, mag-ingat talaga sa mga ganitong mga kasalanan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْيَوْمَ لَا تُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iyon ay sa kadahilanan inyong itinuring ang mga talata ni Allah bilang pangutya. At nalinlang kayo sa makamundong bagay, makamundong buhay. Kaya sa araw na iyon, hindi sila palalabasin mula dito at hindi sila pahingin ng pampalubag loob. Subhanallah. Tingnan nyo mga kapatid, napakano talaga to kasi kakalimutan ka doon. Kahit anong tawag mo doon. Kasi kasalanan mo yan, bakit ginawa mo pangutya? Kinukutya mo ang batas ng Allah. Kinalimutan mo na ikaw pala, inuutusan na. Hindi mo pinapansin, gusto mo kasi, i-discover mong buhay mo, i-discover mong journey mo, i-discover mo lahat ng mga discovery, ano mo na eh. Tapos kinalimutan mo ang utos sa'yo, yun ang dapat i-discover mo eh. Ang utos sa'yo ng Diyos. Kaya nalinlang sila sa mundo mga kapatid. Dahil doon, hindi sila palalapasin sa impernong apoy. At hindi man sila pwede maghingi ng pampalubag loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pati nga sa mga manampalataya, hindi sila bibigyan. Mga taga-imperno, hihingi sa mga taga-paraiso, bigyan mo kami ng tubig, hindi nyo ba nakita mga kalagayan namin? Hindi sila bibigyan. Kasi nga, pinagbawalan sila ng Allah. Allahu Akbar. Napakasakit kung ikaw ay kabilang sa mga makakapasok sa impyerno. Wala. Sising-sisi ka talaga. Luwang-luwa ka talaga. Susunugin ka. Wala makatulong sa iyo. Kaya sa mga nangutya sa mga Islam, subhanallah. Dapat sila eh. Matakot naman sila kay Allah. Kaya sabi ng Allah dito isa sa mga sinabi niya, walilhamdulillahi rabbil
Rabbis samawati wa Rabbil ardi wa Rabbil alamin. Sinabi ng Allah, at para kay Allah, kaya para kay Allah ang papuri, ang Panginoon ng mga langit, Panginoon ng lupa, at Panginoon ng mga sanlibutan. Kaya sa dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga sinabi dito mga kapatid, ito isa sa mga pangwakas na rin to ng talata na ito, na dapat salamat talaga tayo kay Allah. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, na tinuruan tayo ng religion, ng Panginoon ng langit, Panginoon ng lupa, lahat ng tinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat talaga siya purihin mga kapatid. Nasabihan natin na alhamdulillah, na niligtas kami sa impernong apoy. Kaya po, sabi dito, sinabi yung panghuli mga kapatid, sabi niya, walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sinabi ng Allah, at pag-aari niya ang pagmamataas sa mga langit at lupa, at siya ang makapangyarihan na marunong. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, karapat dapat talaga sa kanya ang pagmamataas. Kaya ang pagmamataas, hindi dapat yan ang kinit ng mga tao din sa mundo. Kapag ikaw binigyan ng pabuya ng Allah, huwag mong ipagmalaki, dapat ipasalamat mo yan kay Allah. Kasi nga, siya po ang makapangyarihan at siya po kaya ang pagmamataas, meron nga sa hadith nga, ang kanyang pagmamataas ay ang kanyang balabal. Kaya wag mong kunin yun, kasi kung kunin mo, magagalit lang sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Sana mayroon kayo na pulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.